Muli po, magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. At meron po tayong pagkakataon muli upang ating pag-aralan ang kanyang mga salita. At ang instructional material pong ito ay ating gagamitin sa ating follow-up measures na ginagawa doon sa house-to-house evangelism. Atin nang natapos yung 12 Saturdays na pagtuturo ng Biblia. At yung nagpatuloy ay ating inipon sa mga grupo at pasalamatan natin ang Panginoon dahil meron silang desire na mag-aral ng salita ng Diyos. At ito yung pagkakataon na ang salita ng Diyos ay kanilang matutunan, lumago sa pananampalataya, at hanggang sa pagkakataon na sila rin, kagaya ninyo, ay ginamit ng Panginoon sa paglilingkod. At sa araw pong ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ito'y huling araw ng Mayo, May 31, 2024. At ating pong may pagpapatuloy ang ating paglilingkod sa Kanya. Parang napili pong talata ni Chairman Lemuel Jeremiah Paras ay sa 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. 2 Timothy chapter 2, 1 to 15. Ngunit akin lang pong munang babasahin yung verse 15, 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bago po yan, tayo po ay humingi ng karunungan sa Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami dahil meron kaming ganitong pagkakataon upang pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat po sa karunungan na dulot ng banal na espiritu at ito'y magagamit namin sa aming spiritual na paglago. Sa mga kapatid po na gagamitin ninyo, kapangyarihan at ganun din ang pagpapala ng mga salita na galing sa Biblia ang kanilang may tuturo. Kalakip po noon, Panginoon, ang isang mainit na pananampalataya at nagniningas na patutuo kay Kristo. Gabayan mo po kami at ang aming puso'y handa ninyo sa katotohanan ng kanyang salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at magpapatuloy po tayo. Binigyan ko ng tema ang ating pag-aaral ngayon, the call to consistency and perseverance. Kung papaano pong ang ating tinalakay last week ay patungkol sa Hebrews chapter 10, 25, not forgetting the assembling of ourselves together as the manner of some is. Makikita po ninyo na naging pagpapala ito dun sa ating mga tinuturuan, na iipon natin sila na sama-sama at ganun din nagpapatuloy sila sa kagalakan na ang salita ng Diyos ay kanilang pakinggan at ganun din makita kung papaano ito'y personal na mangyari sa kanilang buhay. Nasa likuran ko po ngayon ang isang drawing board. Maaari nating gamitin ngayong araw na ito. Ngunit sa inyong mga Bible study group, marahil po ay ang gagamitin natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Biblia, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bibigyan po natin ng diin yung word of truth. Ang Biblia po ay katotohanan. At ang banal na kasulatan ay kakakitaan po natin ng mga katotohanan na kung saan hindi lang po present truth. Ayon po sa 2 Peter chapter 1 verse 12, ang sabi po ng Biblia, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Kung meron pong present truth, siyempre po meron tayong past truth at meron tayong future truths na makikita sa banal na kasulatan. Ano nga po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ephesians chapter 2 verse 2, what in time past you walk according to the course of this world,
according to the present, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kung ito po'y ating personal na tatanggapin sa ating buhay, yung nakalipas nating buhay ay alipin po tayo ng kasalanan at ganun din ang prinsipe ng kapangyarihan sa hangin. Walang iba po kundi Satanas na siyang kumikilos doon sa mga paksalanan, mga anak ng pagsuway, kagaya po ng sinabi ng salita ng Diyos. Meron po tayong dating buhay nung tayo wala kay Kristo. At purihin po ang Panginoon, merong isang araw sa buhay ng isang tao na dapat niyang kilalanin si Kristo, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo ay nabuhos ayon sa banal na kasulatan. Ito ay panglinis sa lahat ng kasalanan. Hindi lang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng sanglibutan. At kinakailangan pong personal na kilalanin ng tao ang kaligtasan na kaloob ni Kristo. Personal po yan. Kaya nga, yung nakalipas nating buhay, sabi ng salita ng Diyos, ay nandoon tayo sa buhay na mapanganib. Nandoon tayo sa buhay na alipin tayo ng kasalanan, sa buhay na kung saan ang prinsipe ng hangin ang siyang kumikilos sa buhay ng mga suwail, doon sa mga disobedient children. Kaya nga po, merong nagdaang mga katotohanan at ito po itutuo sa buhay. Yung nangyari kay Noah, pang nagdaang katotohanan po yan. Yung mga maliligtas doon ay kinakailangang sumakay sa daong para nga hindi sila abutan noong baha na mangyayari sa buong sanglibutan ng panahon ni Noah. Sa ating kapanahunan, ngayon 2024, merong mga katotohanan, nalampasan na po natin yung COVID. Sa loob ng 3 taon ay nakita po natin kung papaano ang nangyaring sa buong mundo, hindi lang dito sa ating bansa, kung papaano naka-apekto ito sa buhay ng marami. At alam ko po, sa maraming mga mananampalataya, nakita nilang kumilos ang Panginoon sa gitna ng so-called pandemic, ay nakita nila kung papaano paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong iglesia ay may kaparaanan upang abutin ang mga kapwa mananampalataya na sa panahong yon, biyaya ng Panginoon at na patnubayan po natin sila sa pagtuturo sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Timothy 6:19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Kung ang dating buhay natin noon ay wala tayo kay Kristo, at ngayong kasalukuyang ito'y ating tinanggap na at patuloy po tayong nais lumago at nais nating maglingkod sa Kanya, merong pong hinaharap na kung saan yung pangako na eternal na buhay ay makakamtan ng mga kumilala kay Kristo bilang Panginoong at sariling tagapagligtas. Ang sabi po sa 2 Timothy 4:3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Marami po sa kasalukuyan ngayon sa panahong ito, maghahanap po sila ng tagapagturo na yung kanilang mga tenga, yun lang gusto nilang mapakinggan, ang nais nilang pakinggan, nangangating tenga. Ang sabi po ng salita ng Diyos, maghahanap sila ng tagapagturo na hindi sila masasaktan. Parang kinikiliti yung kanilang tenga doon sa gusto nilang marinig. Ngunit pakatandaan po natin mga minamahal na ang salita ng Diyos ay parang isang tabak na magkabila tanim. Ito po ay susugat sa ating buong pagkatao at ipapakita niya ang tunay nating excuse me,
kalagayan. Sa pagkakataon pong ito ay makikita natin na meron po palang nagdaan katotohanan, merong sangayong katotohanan, at may mga hinaharap na katotohanan. Kaya nga, ang sabi ng ating teksto ay study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nga, alam natin na merong Old Testament, meron pong New Testament. Yan na ang makikita natin sa Biblia. Sa Biblia po, itinuturo kung ano yung liwanag, ipinapakita ng Biblia kung ano po yung nasa kadiliman. Sinasabi ng Biblia ang mabuti at pinapahayag ng Biblia kung alin ang masama para babala sa mas marami. Pinapakita ng Panginoon na merong impyerno at kaakibat nito ay meron namang langit. Pinapakita ng Biblia kung papaano maglingkod sa Panginoon. Ang Biblia po ay parang kompas ng isang piloto o isang taong naglalakbay. Nalalaman niya ang direksyon kung saan siya tutungo. Ang Biblia po ay hindi lang parang kompas, kundi ang Biblia ay para ring pagkain. Ang Biblia po ay sinabing sweeter than honey and the honeycomb. Ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Para din pong gatas doon sa mga bagong mananampalataya para sila lumago, tumatag sa kanilang pananampalataya. Meron na rin naman pong pagpapahayag ng Biblia na ang salita ng Diyos ay parang karne para doon sa mga magulang na, matatanda na sa pananampalataya. At kapag atin pong pinapag-aralan ng Biblia, lumalalim ang katotohanan nito para pong naguhukay tayo ng ginto. Habang lumalalim ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, marami po tayong natututunan. Kaya nga si Apostol Pablo, ang sabi niya, is study. Kinakailangan po mag-aral. Di lahat sa atin ay merong pantay-pantay na talino. Meron pong matalino na kaagad malaman ang isang bagay. Meron naman slow learner. At meron din naman pong talagang napakahirap turuan. Ngunit sa katagalang panahon, siya din naman ay matututo sa pamamagitan ng repetition. Dahil po kapag inuulit-ulit-ulit yung isang bagay, ito'y natatandaan. Sa Biblia po, makikita natin yan na palaging inuulit ang salita para ito'y tumimo sa ating puso. Balikan po natin ang ating teksto ngayong araw na ito, ano? Yung sa 2 Timothy chapter 2. Meron pong nakasulat. Ang sabi ni Apostol Pablo, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kinakailangan pong ang isang anak ng Diyos ay kinakailangang maging malakas. Paano po magiging malakas ang pisikal ng isang tao? Maliban po sa paggupo ng edad ng tao, mapapangalagaan po yung kanyang kalakasan kung una, tama yung pagkain, pangalawa, tama po yung pagtulog, at pangatlo, may exercise na ginagawa para yung mga bahagi ng katawan ay kumilos na kagaya ng dati. Ang exercise po ng isang bata, kabataan at matanda ay hindi pareho. Base po yan sa edad. Ngunit meron pong kaparaanan. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, "My son, be strong." Dapat maging malakas po. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, para mapalakas po natin ang ating buhay spiritual, ay kinakailangan tamang pagkain. No? Sa paninimula ng ating pananampalataya, mga doktrina na kung saan tayo masasanay, kung paano tayo tatatag sa ating buhay pananampalataya. At kapag tayo'y lumalago na, nagwawagi sa mga pagsubok, nakikipagbaka tayo sa kasalanan at tayo nananagumpay, ang karning salita ng Diyos. So malalalim na katuruan ay kinakailangan pong malaman natin. Kapag ginagamit na kayo ng Panginoon, lalo pa pong magkakaroon ng desire na matutupas sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi, be strong. Kaya lang po, ang sabi ng Biblia, in the grace that is in Christ Jesus. Biyaya po, no? Wala tayong may pagmamalaki.
Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan po tayo uuwi sa Panginoon. Ngunit narito po ang tiyak. Kapag nakita po natin yung biyaya ng Panginoon na sa Panginoong Jesucristo, ang kalakasan ay kanyang pangako. Pangalawang bagay po na makikita natin sa salita ng Diyos sa verse 2, "And the things thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also." Kapag nalaman po natin yung katotohanan, ang sinasabi po ng Biblia, tayo ay maging saksi. Ang saksi ay nakita ang isang pangyayari. Isang bagay na nakita po ninyo sa inyong buhay ay nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, merong pagbabagong nangyari. Kung hindi lang kay Kristo, hindi po tayo magbabago. Sa sarili nating kakayanan, hindi tayo makakapagbago. Hindi tayo mababago ng karunungan, hindi tayo mababago ng relihiyon, hindi tayo mababago nung ating bansa o kung sino man. Ang tanging makakapagpabago sa isang tao ay ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po makikita ninyo, kapag ating nakilala na, tayo po'y magpatotoo, tayo'y sasaksi sa kaligtasang ipagkakaloob ng Panginoon sa sino mang lalapit sa Kanya. Ang ating desire, hanapin natin yung mga faithful men, mga matatapat na tao, lalaki o babae, na sila ay matuturuan at sila din naman ay magtuturo sa iba. Ganyan ang ginawa ni Apostol Pablo kay Timoteo, at si Timoteo naman ay nagturo ng mga faithful men, matatapat na lalaki ng Diyos. Maaari po ninyong isaulo ang versikulo 2 na ito at napakagandang bahagi ng kasulatan. Ang sinabi po ng Biblia sa verse 3, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Meron pong ipinakita sa buhay bilang isang mananampalataya, itinuring po ang ating buhay bilang isang sundalo. Sundalo ni Jesucristo, no? Ang Army, ang Navy, ang Air Force dito po sa Pilipinas, pati na rin ang mga pulis, ay branch po ng ating government na kung saan isinasanay itong mga soldiers na ito. Dumadaan sila sa training, nag-aaral sila, sila'y ipinapadala sa misyon para yung kanilang natutunan at pag-protect sa bansa ay mangyari nga po. Ang sinabi po ng Biblia dito, we are soldiers, a good soldiers. Napakaganda po ng King James Bible, ano? Ang kanyang idiniin, a good soldier of Jesus Christ. Hindi naman po lahat kasi ng sundalo good. Di po ba? At yan ay mapapatunayan natin. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, maging good soldier po tayo ng Panginoong Jesucristo. Endure hardness. Yung pong private life, kapag meron kang commanding officer, yun ang iyong sinusundan. At bilang soldier ni Jesus Christ, ang ating pong commanding officer ay ang Panginoong Jesucristo. At ang kanyang utos ay mababasa natin sa kanyang salita. Kaya nga sabi ni Pablo, study to show thyself approved unto God. Hindi po tayo nagpapa-approve sa tao o anumang sistema o anumang denominasyon. Ang atin pong ginagawa ay sa harapan ng Panginoon. Kinakailangan sa harapan po ng Panginoon, tayo ay tapat. Tayo po'y karapat dapat. At ang approval ng Panginoon ay ipagkakaloob sa atin. Hindi lang po sundalo, kundi ang sabi po ng verse 5, "And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully." Yun pong verse 5 ay nagpapakita ng buhay ng isang atleta. Ang athlete po o manlalaro ay merong araw-araw na practice, siya nagsasanay. Kung takbuhin po ito, merong kilometro na kanyang kinakailangang tapusin sa isang araw
kinakailangan niyang maipakita, mapalakas ang kanyang resistensya, kinakailangan niyang disiplinahin ang kanyang sarili sa pagkain at ganun din sa exercise. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi ka mabibigyan ng putong, reward, kung yung iyong pagiging atleta ay hindi mo binibigyan ng pansin. Kaya nga po, makikita ninyo na ang isang Kristiyano ay itinulad sa isang atleta. Gigising yan ng maaga, magsasanay. Gigising yan, meron disiplina, kaagad matutulog para kinabukasan ay meron muling lakas. At ang kanyang target ay maging winner. Nais ng Panginoon sa buhay po natin ay kinakailangan tayo mapagtagumpay. Maraming pagsubok sa buhay, napapagdaanan po natin yung hirap kung minsan. Ngunit nais ng Panginoon na habang dinadaanan natin yung training na yon, training sa buhay, tayo po'y lalabas na mapagtagumpay. Dahil merong naghihintay na ganipala. Hindi lang po sa susunod na buhay, kundi ngayon pa, maraming pagpapala na ipagkakalubang Diyos sa iyo at sa akin kung tayo po ay disiplinado. So, isang Kristiyano ay disiplinado. Ang mga sundalo po ay disiplinado, yung good soldiers. Pati na rin po yung mga good athlete, disiplinado yan. Hindi sila sumusuntok sa hangin. Kaya nga po, soldier at pagkatapos athlete. At ang pangatlo po, makikita ninyo sa verse 6, husbandman. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Ito na po yung blessing. Yung Kristiyano ay itinuring na isang magsasaka, nagtatanim. Kaya nga kung ikay nagtanim, siyempre meron kang aanihin. At ang sabi po ng banal na kasulatan, yung husbandman, yung farmer, yun ang may karapatan dun sa mga unang bunga. Sa kanya yon. Siya'y makakakuha nun. Siya'y makakaranas ng pagpapala. Kung inaalagaan ng isang farmer ang kanyang mga halaman, ito po ilalago, malayo sa mga insekto, malayo dun sa peste, dahil naaalagaan ng tamang tubig, pag-aalaga. At yun po ay magbubunga ng marami. Kapag sa buhay mananampalataya ay kagaya tayo nitong mga magsasaka. Marahil po sa inyo, meron kayong mga magulang o kaya ang inyong mga loloy, mga magsasaka, maaga po silang gumigising. Inaalagaan nila yung kanilang mga kalabaw. At ganoon din naman yung kanilang bukirin. Meron tamang patubig, merong tamang pag-aalaga. Inaalis po nila yung damo para yung sustansya ng lupa ay makamtan nung kanilang inaalagang mga halaman. Merong naggugulay, meron pong nagbebenta ng prutas. Ngunit itong mga magsasakang ito, sabi po ng Biblia, first partaker of the fruits. Sila ang makikinabang doon dahil nga sila'y magsasaka. Pinapakita lang, mga minamahal, tayong mga Kristiyano ay may pakinabang kapag tayo ay nagtanim. Sa inyo pong ginagawa na pagbabahagi ng salita ng Diyos, nakikita po ninyo yung bunga ng buhay ng ating mga tinuruan. Meron na silang kapayapaan at merong kagalingan na idinulot ng Diyos doon sa ibang mga grupo. At ito po'y ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Hindi lang po siya sundalo, hindi lang siya atleta, hindi lang siya magsasaka, kundi ang sabi po sa verse 8 to 14. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even as unto bonds. But the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying. For if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, he shall also reign with him.
If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he remained faithful, he cannot deny himself. Pinakita po rito ni Apostol Pablo kung paano siya maglingkod. Kahit siya dumaan sa marami pang mga pagsubok, nagpatuloy lang po siya. Dahil ipinakita niya ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Panginoong Jesucristo. Sa verse 7 nga po, mababasa natin, "Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things." Kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang understanding ay kanyang ipinagkakaloob. Sa aklat po ng Job 28:28, "To depart from evil is understanding." Malalayuan po natin yung masama. At sa tulong ng banal na Espiritu, ang kaunawang ito'y may pagkakaloob po sa atin. So bilang servant ng Panginoong Jesucristo, ang ating layunin ay may palaganap ang salita ng Diyos. Kinakailangan hindi po nakatali, hindi nakakulong ang salita ng Diyos. Kinakailangan pong mapalaganap. At sa inyo pong ginagawang pagpunta sa mga bahay-bahay, ibinabahagi ang salita ng Diyos, hindi po na itatali ng sistema ang salita ng Diyos. Gaano mang kalupit ang gobyerno, hindi po nila may tatali ang salita ng Diyos. Hindi nila may kukulong ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay lalaganap po. At bilang mga servant ng Panginoon, yun pong ebanghelyo ang ating dalhin at ang kaharian ng Diyos. Yun po ang mangyari sa kanino mang makakaharap po natin. Ang ipinakita ng salita ng Diyos kung papaanong nagdusa ang Panginoong Jesucristo, yung mga susunod sa Panginoong Jesucristo ay maaaring makaranas na ang paghihirap ng mga pagsubok. Si Apostol Pablo, kanyang naranasan yun. Ngunit ang sabi niya, nararanasan ko ito at aking napapanagumpayan dahil sa mga pinili ng Panginoon. Yan pong pinili ang Panginoon at kayo po yan at ang inyong mga tinuturuan. At nais ng Panginoon na yung ebanghelyo ay kanilang marinig, sila ay lumago sa kanilang pananampalataya at ganun din bilang mga worker ng Panginoon, bilang servant ng Panginoon. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Kinakailangan pong kagaya ng isang sundalo, yung kahirapan ay ating natitiis dahil nga sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ganun din po makikita ninyo na sinabi ng salita ng Diyos, kung nagkulang man tayo ng pananampalataya, kasi kung minsan po dahil nga sa nakikita nating pangyayari sa sanlibutan, napapanghinaan tayo. Dahil sa mga pagsubok na ating napapagdaanan sa hirap ng buhay, tayo po ay nalulupaypay. Ngunit mga minamahal, ang Panginoong Jesucristo ay nandyan po palagi matapat. Nagkulang man po tayo ng pananampalataya, ang Panginoon ay hindi tayo iiwanan, nananatili po siyang matapat. Kahit meron tayong mga pagkukulang, napakatapat po ng Panginoon. Ang nice po niya sa atin ay sumunod, maglingkod, makita natin ang ating mga sarili. Ang sinabi po ng salita ng Diyos sa verse 14, nais ko pong idiin itong katotohanan ito. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Sa mga tinawag ng Panginoon, dahil inutusan po tayong mag-aral, study to show yourself approved unto God. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang workman, bilang mga servant, kinakailangan po yung salita ng Diyos, alisin natin yung pakikipagtalo. Kung hindi, ang makita ay yung salita ng Diyos ay merong kapangyarihan at merong ginagawa sa buhay ng mga nakikinig. Ganyan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nais ng Panginoon na
yung ating tinuturuan ay magbenepisyo po. Dahil nga yung mga nakikinig, meron silang daladalang mga bigatin kung minsan, alalahanin at maging yung hindi nila nauunawaan, hindi may paliwanag. Ngunit kapag sila'y ating naturuan sa salita ng Diyos, mababago po ang buhay na yan. At tiyak na ang salita ng Diyos ay babaguhin ang isang individual. Kagaya ko po, kagaya ninyo, na tumanggap na sa Panginoon Kristo. Kaya nga po, ang sinasabi ng Biblia ay ganito, study to show thyself proven to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang pinapakita po ng talata, maliban doon sa pagiging sundalo ni Kristo, parang magsasaka, para pong lingkod, servant, meron pa po dito, estudyante, student. Kaya nga sabi, study to show thyself. A workman that needed not to be ashamed. Sila po'y gumagawa. Ang isang tunay na ipinapakita sa buhay ang salita ng Diyos, hindi lang pinapalaki ang ulo sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, kundi po lalong lumalaki ang kanyang puso sa pagmamahal na idudulot sa Diyos, lumalaki ang kanyang puso para doon sa paglilingkod niya sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Alam po ninyo, merong sakit na hydrocephalus. Yun pong isang individual na nagkaroon nito, lumalaki yung kanyang ulo, nagkakaroon ng tubig yan. At kadalasan po ang mga bata ang tinatamaan yan. Lalaki yung kanyang ulo, hindi na siya makakatayo kasi sobrang laki ng ulo. At yun ang magdudulot sa kanya ng kamatayan. Sa maraming pong mga na-expose na sa Ebanghelyo, ang kanilang binibigyan lang ng atensyon ay yung laman ng isip. Marami silang alam na doktrina. Marami silang alam sa theology. Maliit naman ang kanilang puso sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito po ay napakalaking babala. Ang tunay na estudyante ng Panginoon, siya divider. Siya divider. Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng paghahati, paghihiwalay. Iniwalay ng Diyos ang dilim sa liwanag. Iniwalay ng Diyos yung lupa sa tubig. No? Iniwalay ng Diyos yung masama doon sa mabuti. Ang isang mananampalataya ay kinakailangan pong divider. Kinakailangan ma-distinguish po natin kung ano yung ikalulugod ng Panginoon at tayo po ay maglalagay ng harang doon. Hindi para layuan ng individual, kundi para yung ating sarili maproteksyonan sa pagkakamali. Kaya nga na inihiwalay natin yung mga katotohanan sa banal na kasulatan. Merong past truth, merong present truth, at merong future truths sa banal na kasulatan. Kaya nga, i-divide po natin yan. Sa susunod na pag-aaral, makikita po natin kung papaanong ang Biblia ay makakatulong ng lubusan sa ating paglago sa ating pananampalataya. Ngunit sa araw na ito, ang katotohanan ng atin pong nakita, hindi lang po kayo sundalo ni Kristo. Hindi lang kayo magsasaka ni Kristo. Hindi lang po kayo lingkod ng Panginoong Kristo. Estudyante rin po tayo ni Kristo. At bilang mga estudyante ng Panginoon, ang sinasabi ng salita ng Diyos, kinakailangan approve yung ating buhay. Ibig sabihin, tama, kaaya-aya, at sa harapan ng Panginoon, ito po ay dalisay na tunay. Tayo po yung manalangin. O Diyos na dakila, kami nagpapasalamat sa inyong katapatan dahil ang inyong salita ay nagbibigay ng lakas. Ginagawang malinaw ang aming isip sa mga katotohanan at ganun din naman, Panginoon,
kami napapagpala. At hayaan po ninyo sa aming pagtuturo ng iyong salita. Panginoon, ang kapangyarihan na nanggagaling sa iyo ang siyang aming hiling. Nawa makita namin yung mga karapat-dapat na tao na tuturuan at pagdating ng panahon, sila rin ay makakapagturo ng iba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.